Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with evidence. Ako, lumabas na talaga sa bibig ni Stella Kimbo kung ano ang tingin ng mga kongresista kay Martin Romualdez. Naku po. Sa statement ni Stella Kimbo na we have to take care of our padre de pamilya. Hala ka! So bale, you are not concerned about the Filipino people, but you are protecting Martin Romualdez at you as your padre de familia sa Kongreso. So ano ito? Kayo-kayo lang ang masaya dahil marami kayong makuhang advantages bilang kongresista? Naku po, unahin nyo naman po kami, mga constituents, mga bumuboto, mga taong bayan na naniniwala na maaayos and the same time hindi kayo corrupt. Ay eto kabibiba, huli sa bibig ni Stella Kimbo kung ano sa tingin ng mga kongresista kay Martin Romualdez. Depende na sa inyo on how you able to assess on her statement. Pero according to Mr. Real Talker, disclaimer lang ha, sabi sa vlog ni Mr. Real Talker, sabi ni Stella Kimbo, he takes care of us. Anong klaseng care ang ibinigay ni Martin Romualdez sa mga kongresista? Eto kabibig ha, manood tayo. Iba na eh. He takes care of us. Anong klaseng care? Ngayon lang ba sila nakaranas ng totoong care? Oh, especially kapag na-atake po si Speaker, siyempre po, especially kapag na-atake po si Speaker, siya po ang padre de pamilya namin. He takes care of us. We need to also take care of him. So, dun din po. Ayun, lumabas na. Totoo. Lumabas na ang totoo. They are not serving the Filipino people. Correct. They are serving their father. They are serving the King of Crocs. Grabe, no? Grabe, padre de pamilya ang turing ng mga congressman kay Martin Romualdez. Kasi pag inatake daw si Martin Romualdez, of course, aatake din ang mga Crocs na ito. Didepensahan nila, susuportahan nila ang kailang padre de pamilya. Bakit? Because Martin Romualdez takes care of us. Diba? Parang hindi kayo nagsiservisyo sa taong bayan. Parang you're just serving yourself. You're just serving kung ano yung gusto yung mangyari sa buhay nyo. Maawa naman po kayo sa amin. Bistado no? Bistado Grabe, talaga. sobrang nakakaawa itong Pilipinas. Kasi yung mga politiko, instead na mag-focus silang tulungan ang mga Pilipino, diba? Saan sila nakapokus ngayon? Diba? Saan yung kanilang energy? Sa pagprotekta sa kanilang ama na si Romualdez. Wow, grabe. Unbelievable talaga mga guys. Unbelievable. Sa administrasyon lang na to, nagkakaganyan ang House of Representatives. Totoo, mga Pansinin nyo mga lords, sa administrasyon lang na to, nagkakaroon ng, diba, ang gulo-gulo. Tama. Hindi mo alam kung ano ba talaga ang mandato nila. Diba? Ngayon ka lang. Akala ko kasi, ang House of Congress, yung gagawa sila ng law, gagawa sila ng sabi sa balaod or law na kung saan lahat ng tao ay makikinabang. Pero every now and then, may mga puros Congress hearing in aid of legislation, mga ilang buwan in aid of legislation, tapos, after nito, anong magagawa niyo? Diba? Sinusuhulan kayo ng taong bayan tapos in aid of legislation ang makukuha namin? Diba? Para saan? Para masira ang pangalan Duterte? Para pointing to Duterte or VP Sara para case of impeachment? In aid of legislation ba yan? Di ba nakakawindang nyo, itong mga kongresistang ito, dapat nakafocus sila kung ano ang para sa taong bayan, kung ano ang maging magandang ibibigay lang sa taong bayan. Pero hindi. They're focusing on one person, tapos itong person na ito, pinoprosecute nila, gusto lang matanggal sa pwesto, gusto lang masira ang pangalan.
Yung Quadcom, of course, alam naman natin kung sino ang pinupunteryan nila. Hindi naman bobo ang taong bayan. No? Ngayon lang sa panahon ngayon na yung House of Representatives para na silang naging korte. Totoo. Di ba hawak na nila lahat? Hawak na nila sa kanilang mga kamay. Tapos if ayaw nila sa sagot mo, iko-contempt ka nila. Diba? Sabi niya, nasisinungaling ka. Kung ganito ako magsalita, kung ito yung sagot ko. Diba? Nagsisinungaling agad. House of Contempt, House of Crocs, House of Bagong Hukom ang Kongreso ngayon. Pati DSWD, pati, diba? Pati yung mga paayuda, pati, diba kung titingnan mo parang grabe. Tapos, lahat ng mga buhaya, may spotlight. Oo. Lahat sila nagsasalita. Totoo. Diba parang, anong nangyari sa inyo? Totoo ka, bibig. Sila lang talaga ang pwedeng magsalita. Kasi pag mali ka sa paningin nila, contempt. Yun mga kabibig ha. So, huli sa bibig, bistado si Stella Kimbo. Nilaglag ni Stella Kimbo si Martin Romualdez, mga kabibig. Wala tayong magagawa dyan. Stella Kimbo na nagsabi, di ba? Di ba mga kabibig? So, ito naglulundag-lundag pala itong mga kongresistang ito para magpapapapil kay Martin Romualdez. Baka pag mapapil sila, pag meron silang makitang konting gusot kay VP Sara at mag-trending ito at masisira ang pangalan ni VP Sara, ay makakuha sila ng malaking bonus, no? Baka yun ang kanilang gustong mangyari, no? Kaya sobrang papapil itong mga kongresistang ito. Ito ha. I-share ko sa inyo, kabibig ha. Parang sabi ni Marcoleta, naglulundag-lundag silang kanang sirain. Magtanong sa budget ng OVP, pero sa kabuang budget, ayaw na silang pagtanungin. Ito kabibig ha. Kung ako, no, kung tatakbo ito sa Marcoleta, no, ibubuto ko itong senador. Yung budget ng Vice President, gusto lahat magtanong. Naglulundag lahat na pagtatanungin ng Vice President Excited na sa siya. kanyang budget. Yung kabuuan ng budget, binabawalan kami magtanong. Hindi mo ba nakita yung kabaligtunaan dito, Jen? Okay, kaya nga gusto ko magkomento ka kanina pa eh. Naisip mo ba? Saan nakabatay ang katwiran dito? Opisina ng Vice President, halos lahat Gusto magtanong. Halos lahat present. Gigil lahat eh. Na magtanong lahat. Pero yung kabuuan ng budget, nandun na sa plenary debates, ayaw na kami pagtanungin. Hindi ba kayo nakakahalata niyan? Tama talaga. Good job, Congressman Marcoleta. Yan din naisip ko eh. Sa budget ng OVP, grabe! Lahat gusto magtanong, lahat gusto gigil na gigil, di ba? Paepal, gustong magpapapapel kasi checking of attendance kasi yon. Kung sinong congressman na hindi nagtanong, ay nako, baka matatanggal ka. Pero kung sino yung mga congressman nagtanong, baka may bonus. Kasi nga, gagamitin nila yun eh. Kasi yung iba, tatakbo maging senador, di ba? Grandstanding, Totoo, drama. grandstanding din, tama. Akala siguro nila, kakagat ang mga Pilipino. Pero, sabi nga ni Congressman Marcoleta, pero yung kabuuhan ng budget, di ba? Yung mismong budget na iaano na sa plenary, pinagbawalan na silang magtanong. Pag kay VP Inday Sara, na budget alone, di ba? Sa OVP budget alone, lahat gusto magtanong. Lahat gusto na ipatanong. Pero sa buong budget, hindi nyo ibubusisi? Hindi, kumbaga bawal magtanong? Ang minority lang ang may karapatan magtanong. Ang majority, wala. So, binali na naman nila ang kanilang rules. So, ganon. Kaya wala silang karapatan na questionon si VP Sara na hindi siya nag-oath. Kasi sila din ang bumabaliktad, binali, binasura ang mga rules of Congress. Bakit? Kasi meron silang motibo.
Gusto mapadaling maipasa ang trilyones na budget sa 2025 para, I'm sure naman si Marcoleta matanong to, so wag patanungin na yan. Majority kasi, di ba si Marcoleta tinanggal si Marcoleta bilang vice chairman, tapos after tinanggal bilang vice chairman, automatic tanggal bilang member. So, ganun ang patakaran nila ngayon. Kung sino yung magtatanong at yung tanong ay hindi concise sa kanilang mga idea, tanggal, goodbye. So, yung kabibig, no? Bistado, nilaglag ni Stella Kimbo si Martin Romualdez. Hindi niya makapagpigil si Stella Kimbo ba to protect Martin Romualdez. Hindi niya alam ang taong bayan ay nanunood. Ang taong bayan ay very critical na ngayon sa mga pinagsasabi nila. At hindi alam ni Stella Kimbo, uso na pala ang social media ngayon. Every word na lalabas sa bibig mo, pwedeng gagamitin sa'yo. Pwedeng maging rason na walang mangyari sa buhay mo, di ba? Pwedeng gamitin nila sa'yo. And take note what happened to them. Si Stella Kimbo, nag-lock ng kanilang profile. Si Abante, nag-lock ng kanilang profile. Si Valeriano, nag-lock sa kanilang profile. Bakit? Ano tinatago ninyo? Yun na nga. Yun ang power of social media. Kung saan ang tao ay kusa ng mag-research, kusa ng malaman ang katotohanan. Hindi na pwedeng itago yung mga gold, yung mga relo, yung kung ano ang mga assets and liabilities ninyo. Nako, maghintay-hintay kayo, baka yung mga tao susugod na sa mga bahay niyo. Yun lang po mga kabibigan. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.